Zeus POV. Can I go with you? Nakiusap ni Jamila or shall I say Amelia. Ngayon na kasi ang araw na paghaharap namin ni Natalia. Ang araw na kahapon ko pa pinaghandaang mabuti. Marahan akong umiling bago ito niyakap. No baby, I'm sorry but you better stay here. Hindi ko hahayaang mapahama ka ulit. Puno ng pagmamahal na turan ko bago ito hinalikan sa ulo. I can't dare to kiss her on her lips. Dahil pakaramdam ko nagkakasala ako dahil sa ibang mukha niya. But I also promised to myself na ibabalik ko ang dati niyang itsura kapag maayos na ang lahat. Mas pipiliin ko pa rin ang kagandahan na orihinal niyang mukha na higit kailanman ay hindi ko ipagpapalit kaninuman. Matapos naming malaman ang resulta ng DNA test kagabi, pinangako ko na sa sarili ko na wala ng ibang taong mananakit sa babaeng mahal na mahal ko. Walang paglagyan sa tuwa ang puso ko dahil tama lahat ng kutob ko. Worth it lahat ng pagtitiis ko. Pero alam kong mas kompleto ang kasiyahang ito kapag nabawi na namin si Dustin. Okay, pero ipangako mo na babalik ang ligtas at dalang anak natin. Garalgal ang boses na sambit niya. Hinawakan ko magkabilaan niyang pisngi at kita kong luha ang mga mata niya. I wiped them using my fingers bago siya masuyong hinalikan sa noo. I'll promise baby, uuwi kaming ligtas na anak natin. Matatapos din lahat ng ito, nangangakong tugon ko at ngayong umiti na ito bago ako hinalikan sa pisngi. Maya-maya lang ay kay Mami Anita naman ito bumaling. Emosyonal na nagyakapan ng dalawa at nagpalitan ng mensahe bago kami tuluyang nagpaalam sa kanya para makaalis na. Kahit papaano'y panatag ang loob ko ngayon dahil pinaghandaan kong mabuti ang pagiging tuso ni Natalia. Wala na akong pakialam kahit ilang milyon ang ginastos ko, mapagtagumpayan lang namin ang laban na ito. Just tell me the exact location. Kasama ko na si Mami Anita. Papunta na kami ngayon din. Barito ng wika ko ng tawagan si Natalia sa numero nito. Magaling, mabuti naman at madali kang kausap. Bueno, iti-text ko sa iyo ang lokasyon. Alam mo na kung anong bawal sa napagkasunduan natin, Mr. Montesilio. Uulitin ko lang, kung hindi ka susunod, buhay ni Dustin ang magiging kabayaran. Mariing wika nito at agarang pinutol ang tawag kahit hindi pa man ako nakakasagot. At gaya ng sabi niya, tinext din niya kaagad ang lokasyon kung saan kami magkikita. Nagtatangis ang mga ngipin ko sa galit. Pinapain na naman ang walang hiyang babaeng yun ng anak ko. Nakalagay na sa kokote ko ang napagkasunduan namin kaya napakaingat ko sa aking plano. Sisiguraduhin ko magbabayad ang walang kasing sama na Natalia na yun. Sisingilin ko siya ng triple sa lahat ng ginawa niyang kasamaan kay Amelia at sa pagdamay kay Dustin. Kaya natin to Zeus, manalig lang tayo palagi sa itaas. Sambit ni Mami Anita nang mapansin nito ang saglit na pananahimik ko. Nginitian ko ito taimtim na nanalangin bago pinaharurot ang takbo na sasakyan paalis. Lihim namang nakasunod ang mga tauhan ko. Paunti-unti lang muna dahil kailangan namin magdoble ingat. Halos 2 oras din ang naging biyahe namin bago marating ang lokasyong sinabi ni Natalia. Isa itong abandonadong pabrika na malayo sa kabihasnan. Talagang sinadya pa nito sa lugar na papabor talaga sa kanya. Inihinto ko ang sasakyan at bago pa ako bumaba ay muli kong pinaalalahanan si Mami Anita. Mom, wag mong kalimutan ang usapan natin. Mariing tugon ko na ikinatango nito bago ako buong loob na bumaba. Naglakad pa kami ng ilang metro bago nakita ang mataas na gate na may maraming bantay sa labas. Halatang nakaabang ng mga ito. Ma'am, nandito na po ang hinihintay nyo. Anito sa kausap sa cellphone na sa tingin ko'y si Natalia. Sige po, masusunod po ma'am. Sunod na tura nito bago inutusan ng mga kasama niya, nakapkapan kaming dalawa ni Mami Anita. Pagkatapos ay patulak kaming pinapasok ng mga ito na parabang mga bihag habang sila'y nakasunod na hawak ang matataas na kalibre ng baril. Talagang patunay lang ito na si Natalia ay leader ng sindikato. Malawak at malaki ang dating pabrika. Kaya mahaba-haba pang nilakad namin bago tuluyang nakita si Natalia. Nakangisi ito na mukhang kanina pa naghihintay sa pagdating namin. Katabi nito si Dustin na karga-karga ng isang babae. Parang pinipiga ang puso ko habang nakatingin sa inosenteng bata na walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Parang gusto kong lapitan agad ang anak ko at pugpugin ito ng halik at yakap. Ngunit umisang hakbang pa lang ako nang mabilis akong sinigawan ni Natalia.
Hep hep hep! Saan ka naman pupunta, Mr. Montesilio? Hindi pa nga tayo nagsisimula. Atat na atat ka na? Matari na sambit nito. Nakahawak naman sa braso ko si Mami Anita para paalalahanan ako na huwag basta magpapadalos-dalos sa kilos ko. Nagsimulang humakbang si Natalia papunta sa direksyon namin kaya mas lalo kong nilakasan ang loob ko. Shit, this wicked woman. Kamusta, Anita? Nagkita na naman tayo ulit, mahal kong karibal. Parang bruha ang ngisi nito. Yung ngisi na nunudyot ubod na kaplastikan. Matapang naman itong hinarap ni Mami Anita. Nandito na ako sa harapan mo, Natalia. Bakit hindi mo ibigay si Dustin takong harapin mo? Walang kasalanan ng bata kaya huwag mo siyang idamay sa kawalang hiyaan mo. Buliyaw ni Mami Anita kaya kita kong pag-igting ng panga ni Natalia. Nati at Anita, masyado ka namang hot. Alam mo bang 2 taon kong pinagtiisan ang pagpapanggap na lola ng batang yan? At pati na rin ang pagpapanggap na ina sa anak mong bubita at walang kwenta para lang makapaghiganti sa'yo? Mahabang salaysay nito habang nakataas ang isang sulok ng labi. Hindi na kami nagulat dahil alam na namin ang katotohanan. Wala akong ginawa sa'yo. Ikaw ang nagluklok na sarili mo sa kasamaan. Kaya ka kinakarma ng ganyan. Ganting bulyaw ni Mami Anita, dahilan para mas lalong manlisik ang mga mata ni Natalia sa galit. Napakabilis ng paglipad ng palad nito sa ere para sana sampalin si Mommy, ngunit mabilis din nakailag si Mommy at nahawakan ng kamay nito. Nagsilapitan naman ang mga tauhan ni Natalia, kaya nabitawan din agad ni Mommy ang kamay ng babae. "Buisit ka, Anita!" Sigaw nito dahil sa naudlot na pananampal. "Kung ako buisit, ikaw duwag! Matapang ka lang dahil teritoryo mo to." Hamon ni Mami Anita kaya tinulak ni Natalia ang tauhang tumulong sa kanya. Kaso nabigla kami nang bumunot ito ng baril at tinutok kay Mommy. "Ang lakas ng loob mong bruha ka! Anong pinagmamalaki mo ha? Akala mo ba maniniwala ako na kayong dalawa lang? Hindi ako bobo. Pero kahit anong gawin nyo, wala na kayong magagawa pa dahil nakakalat ng maraming tauhan ko sa buong paligid. Inaabangan na pagdating ng mga tauhan na lintik na Zeus na yan." Nanggigigil sa galit na sambit nito. Nakatutok na rin sa akin ang mahabang baril ng mga tauhan ni Natalia. Wala na akong nagawa nang bigla nitong hilahin si Mommy Anita at tinutukan sa may tagiliran. Dumako naman ang mata ko kay Dustin. Mabuti na lang at tabala ito sa paglalaro. Kasamang babae kaya hindi nito nakita ang nakakapanghilakbot na tagpong ito na tsak magbibigay lang ng trauma sa bata. "Saang parte ng katawan mo gustong iputok ko sa'yo ito, Anita? Dito ba o dito?" Humahagikik na sambit ni Natalia habang pinapausdos sa katawan ni Mommy ang baril, pababa hanggang paitaas. Hindi naman ako makakilos dahil sa akin nakatutok ang mga baril ng tauhan ni Natalia. Ngunit kung akala nito'y panalong-panalo na sila, pues nagkakamali siya. Nang magkatinginan kami ni Mommy Anita ay mabilis ko itong kinindatan bilang senyales ng pagsugod. Napakabilis ng kamay nito at sa isang iglap lang ay hawak na nito ang baril ni Natalia. Ngayon nakapulupot ngayon ang braso nito sa leeg ng babae habang nakatutok ang baril sa may sentido. Mababa na agad takot at pangamba sa mukha ni Natalia na kanina lang ay parang sinasapian ng kawalang hiyaan. Halatang hindi nito inaasahan ang pangyayari. "Ibaba niyo mga baril niyo kung ayaw niyo tuluyan ko itong amo niyo." Buliyaw nito sa mga tauhan ni Natalia. Kita ko naman na nagpapanik ang mukha nito. Mas hinigpitan pa ni Mommy Anita ang paghawak sa leeg ni Natalia kaya tuluyan na napasigaw ang babae. "Ah! Mga bobo! Ibaba niyo mga baril niyo!" Bulyaw nito sa mga tauhan na agara namang sinunod. Marahang humahakbang si Mommy papalapit sa akin habang isinisigaw naman ito ngayon si Dustin. "Ang bata! Ibigay niyong bata!" Utos dito. Nag-aalangan pang sumunod ang mga tauhan. Ngunit nang paputukan nito si Natalia sa bandang paa na sinadyang huwag matamaan, ay nagpanik agad ang iba at nagmamadaling kinuha si Dustin. Dustin is crying habang kinakarga ito ng lalaki. Kita ko'ng takot sa mukha na anak ko ngunit napalitan din ito ng saya nang ibinigay ito sa akin. "Shh! Come on baby, just close your eyes." Malambing na utos ko sa anak ko at paulit-ulit itong hinahalikan sa ulo hanggang sa sumunod din ito. I don't want him to see what's happening. He's too young to experience this traumatic scene. Ngayon magkatalikuran kami ni Mommy Anita. Karga ko na si Dustin habang siya na may mahigpit na nakapulupot pa rin ang braso kay Natalia
dahilan para hindi kami basta-basta malapitan ng mga tauhan ng babae. Ngayon nakakuha na ako ng tiyempo para sa susunod na plano. Ang plano talagang pinagplanuhan at pinaghandaan ko para makatakas kami sa napakaraming kalaban. 1, 2, 3, ngayon na! At pagkatapos na malakas na sigaw ko ay ang pagliyab ng apoy sa iba't ibang sulok ng pabrika. Jamila/Amelia's POV. Ma'am, nasa TV sina Senyorito at Mamanita. Natatarantang tawag sa akin ng katulong. Kasalukuyan ako nasa kwarto ngayon. Nang umalis sina Zeus at Mommy kanina, ay minuminuto akong taimtim na nananalangin para sa kanilang kaligtasan. Patakbo akong lumabas ng kwarto at dali-daling pumunta sa sala para mapanood ang sinabi ng katulong. Napakalakas ang kabog ng puso ko habang nakatutok ang mga mata sa balita. Nasa TV nga si Mommy at Zeus. Karga-karga na nito si Dustin kaya parang sasabog ang puso ko sa sobrang tuwa. Sumabog ang isang abandonadong pabrika na dating pagmamay-ari ng mayapang drug syndicate na si Mr. Leonard Chavez. Ayon sa ulat ay ginawa raw itong hideout ng asawang si Natalia Chavez. Hindi pa man tapos ang balita ay patakbo akong lumabas ng bahay. Ma'am, saan po kayo pupunta? Takang tanong ng katulong habang nakasunod sa akin. Sa pabrikang tinutukoy ng balita, pupuntahan kong mag-ama ko. Mariing sagot ko, kaya napakamot na lang ito sa kanyang ulo. Agad ako nagtawag ng isang tauhan na sasama sa akin. May bakanting sasakyan naman nakapark na pwedeng gamitin. Ma'am, pasensya na po, pero mariin pong bili ni boss na bawal kayong lumabas. Lalong-lalo na po ang umalis ng bahay. Seryosong tura ng tauhan. Safe na lumabas ngayon dahil natitiyak kong hinuhuli na ng mga pulis si Natalia. Kailangan ko silang puntahan. Sambit ko ngunit umiling ito ng maraming beses. Patawad po ma'am, sinusunod lang po namin ang utos ni Bossing. Para na rin po ito sa kaligtasan nyo. Anito pa kay napahawak na lang ako sa sentido ko bago dahan-dahan naglakad pabalik sa loob. Fine, maghihintay na lang ako dito as long as nakita kong safe ang mag-ama ko. Pati na rin si Mami Anita ay makakahinga na ako ng maluwag ngayon. Umupo na lamang ako sa sofa at muning nanood ng balita. Nagulat pa nga ang katulong sa pagbalik ko, ngunit hindi na rin ito nagsalita pa dahil kapwa na kami seryosong nanonood. Ayon sa ulat ay nahuli na si Natalia at ang mga kasabwat nitong tauhan, bagay na mas lalong pinagpapasalamat ko. Patong-patong ang kasong kakaharapin nito dahil sa isinampa ni Zeus. Involved din palang babae sa isang sindikato na siya pa mismo ang leader. Napailing na lang ako bago nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Akalain ko ba naman sa ilang taong nakasama namin siya ay hindi ko man lang alam na bukod sa napakasama talaga ng budhi nito ay may mga illegal pa pala itong gawain. Sinira pa ng walang hiya ang isipan ko kaya hanggang ngayon ay wala pa rin akong maalala maging ang ginawa nitong pagdukot sa akin at paggamit ng aking muka at buong pagkatao. Sadyang napakabuti ng may kapal sa akin dahil hindi nito hinahayaang mapagtagumpayan ni Natalia ang masama nitong hangarin. Matatalo pa rin ng kabutihan ang kasamaan. Ngayon makakamit na namin ang hustisya. Ang hustisyang noon pa dapat nangyari dahil sa ginawang pagdukot sa amin ni Natalia noong sanggol pa lamang kami ni Amanda. Ayon na rin sa kwento ni Mommy Anita. Naluluha na lamang ako habang taus-pusong nagpapasalamat sa may kapal. Hindi ako magsasawang magpasalamat dahil sa ikalawang pagkakataon na ito ng aking buhay. Pagkatapos, sa tulong ng katulong ay nagdesisyon akong maghanda ng maraming pagkain para sa masayang pagsalubong sa pag-uwi ng mag-ama ko at ni Mommy Anita. At pagkatapos naming makapagluto ay nagpahinga na muna ako bago naligo at nagbihis na magandang masusuot. I just want to celebrate. Matapos mapagtagumpayan ang pagkakadakip sa babaeng punot dulo ng kasamaang ito, sa pamilya namin ay nararapat lang ng magdiwang kami. Dapit hapon na nang makarinig ako ng sunod-sunod na busina na sasakyan. Halos mapalundag ako nang mapagtanto kung sino mga dumating. Patakbo akong lumabas ng bahay habang napakalakas ng kabog ng aking puso dahil sa tuwa at galak. At nang makitang huminto ang sasakyan ni Zeus at nang kasama nitong tauhan ay inabangan ko kaagad ang paglabas nila at tuluyan na ako napahaguluhol nang masilayan ang pagbaba ng mag-ama ko. Dustin, anak! Puno ng kagalakan na tawag ko sa aking anak. Mommy!
Anito nakabukang mga kamay para salubungin ako ng yakap. Kinuha ko kaagad ito mula sa pagkakakarga kay Zeus at pinugpog ng halik sa ulo. Bumuhos lalo ang emosyon ko nang tuluyang mayakap na mahigpit si Dustin. Sobrang saya ko, walang kapantayang saya. Halos 1 linggo pa nga lang na nawalay sa akin ng anak ko pero pakaramdam ko taon na ang lumipas dahil sa sobrang pagkasabik na nararamdaman ko. Napahikbi na rin ang anak ko na parang nakakaunawa na sa mga nangyayari. Sunod na lumapit si Zeus sa amin. He extended his wide arms para mayakap kami ng anak niya. Psh, it's alright baby. Tahan na, tapos na lahat. Natapos ng kasamaan ni Natalia. Sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan dahil sa patong-patong na kasong isasampa natin sa kanya. Magbibigay rin ng testimonya si Nicolo kaya wala nang kawala ang kasamaan ng babaeng yun. Madamdaming sambit niya matapos akong patakan ng pinong halik sa ulo. Pagkatapos ay kinuha niya si Dustin at si Mami Anita naman ang hinarap ko at emosyonal na niyakap. Nagtaka nang umiti lang ito habang ako ay hinahaplos ang braso ko. Oops baby, hindi siya si Mami Anita. Dumaan pa si Mami sa 4A's Hotel para mag-check doon kaya nauna na kami ni Dustin. Biglang usal ni Zeus na ang tinutukay ang hotel na pagmamayari ni Mami Anita. Kaya puno ng pagtataka akong kumala sa ginang. Papaanong, she looks like mom. Naguguluhang sambit ko dahil kamukhang kamukha ito ni Mommy. Maya-maya lang inagtanggal ito ng prosthetics sa mukha kaya mas lalong nalaki ang mga mata ko. She's an elite agent and martial artist. I hired her para magpanggap na si Mami Anita. I can take risk Mami Anita's life, lalo pat isang kagaya ni Natalia ang magkakaharap niya. Naniniguro lang ako and I'm glad that everything went well. Paliwanag ni Zeus kaya ngayon napaawang ako dahil sa galing ng kanyang plano. Hi ma'am, masaya ako nakatulong sa inyo. Ani ng isang babaeng may magandang muka pero mukhang boyish at astigan dahil sa maiksi nitong buhok. Salamat, maraming salamat. Taus-pusong sambit ko't napayakap na rin sa kanya dahil sa malaking tulong niya. It was too risky pero napagtagumpayan nila ang plano because of her big help. Oops, tama na yan. Nakangising awat ni Zeus na parang nagseselos pang loko. Natawa na lamang ako. May inabot ni isang sobre si Zeus sa babae na sa tingin ko'y bayad sa ginawa nitong tulong. Namungay pang mga mata nito nang matanggap ang checking sa tingin ko'y napakalaking halaga. Boss, masyadong malaki naman po ito. Anito nag-aalangan pantanggapin. But Zeus just nodded. Maya-maya pa'y nagpaalam na rin itong umalis kasamang iba pang mga tauhan. Pumasok na rin kami sa loob. Karga pa rin ni Zeus si Dustin habang nakakbay naman sa may laeg ko ang isa niyang braso. Ang galing-galing mo, paano mo nagawa yun? Kuryosong tanong ko dahil sa totoo lang ay napaka-imposible talagang maisahan si Natalia lalo pat nasa teritoryo niya ang babae. Idagdag pang madaming tauhan nun. May 5 tauhan si Natalia na tumiwalag sa kanya dahil binayaran ko ng tigda 2 milyon. Sila na rin ang sekretong naglagay ng bomba sa paligid ng pabrika. Sa tulong din nila ay nakapwesto ng maraming tauhan ko sa loob. Nakangiting tura nito kaya mas lalo akong bumilib. Tigda 2 milyon kada isa, plus yung bayad pa sa agent at iba pang mga tauhan. Wala sa sariling sambit ko dahil tiyak kaya na bumili ng resort kung pagsusumahin ang malaking halagang nagastos niya. Nakangisi naman si Zeus. It's fine baby, barya lang yun sa akin. Mas maigi nang makasigurado ang mahalagay na iligtas ang anak natin at natapos na ang kasamaan ni Natalia. Anito pa kay napatango na lamang ako. Sa bagay kapag pera na talaga ang pinag-uusapan, lalo na kung malaking halaga ay talagang marami mga tao ang bibigay agad. Pasalamat na lang din sa mga traidor na mga tauhang yun ni Natalia. Mommy, I'm hungry na. Biglang sabat ni Dustin sa usapan. Ang ibig sabihin ay I'm hungry na. Yes baby, kakain na ikaw. Nagluto si Mommy ng paborito mong spaghetti. Masayang sambit ko kaya namungay ang mga mata nito sa tuwa. Yay! Sabay na sambit ng dalawa. Nakisali pa si Zeus kaya natawa ko lalo. Dumiretso na kami sa kusina dahil nga gutom na si Dustin. Kita kong katanungan sa mga mata ng katulong nang makita si Dustin. Kaya si Zeus na mismo nagpakilala sa bata bilang anak namin. Tuwang-tuwa rin ito nang malaman ang totoo. At least ngayon, hindi nito magsasalita ng kung ano-ano at masaya kami nagsalo-salo sa pagkain.
Pagkatapos ay tinawagan ko pa si Mommy Anita gamit ang cellphone ni Zeus, pero ang sabi nito'y hihintayin lang ang pag-uwi ng mag-asawang Amanda at Damon para sabay na silang pumunta rito, na mas kinatawa ko naman lalo. Kahit pa man wala akong maalala na bonding namin bilang magkapatid, ay natutuwa pa rin akong makasama muli si Amanda. Wala kaming ibang ginawa kung hindi mag-bonding na mag-ama. Hanggang sa gumabi, hindi ko akalain ngayong araw na ito'y magiging kumpleto ang kasiyahan ko. I'm now contented with what I have. Kung babalik man ang alaala ko'y sasaya rin ako, pero sa ngayon hindi ko na muna hihilingin. Hindi ko na muna pipilitin. I will just enjoy every moment. Baby, may pupuntahan tayo bukas. Bukas ni Zeus sa usapan. Nasa master's bedroom kami ngayon, tatlo ni Dustin. Pinapagitnaan naman ito ng mahimbing na natutulog. Magkaharap kami kaya kahit nasa gitna si Dustin, kaya kita kong excitement sa mga mata niya. Pupuntahan saan? Tanong ko. Baby, I'm sorry for not telling you earlier, pero may nakausap na ako magaling na surgeon. Gusto ko nang bumalik ang dating mukha mo so I can kiss you. I want your face back. Anit at ramdam kong sinseridad niya. Napangiti ako, sadyang napakaloyal lang niya. Napigilan ang sariling huwag halikan ng mukhang ito na kahawig ni Jamila at hindi ng totoong ako. Ngumiti ako at marahang tumango. Of course, ayaw ko namang mamuhay sa katauhan ng ibang babae. Sa babaeng wala na sa mundong ito, sa babaeng hindi naman talaga ako. Isa pa, sabik na rin ang puso kong lambingin at halikan sa labi ang totoong asawa ko. At ramdam din ng katawan ko na masigit pa doon ang nais naming dalawa. He smiled widely bago nito inabot ang aking muka at hinalikan sa may noo. Goodness, lagi na lamang ganito at alam kong kapwa lang kami nagtitiis cause we're both wanting for more. Good night, baby. Puno ng pagmamahal na tura niya. Good night to baby. Ganting ani ko na puno rin ng paglalambing. Hanggang sa kapwa namin ipinikit ang mga mata ng isa-isa habang magkayakap kasama si Dustin na nasa gitna. Ngunit ang gabing inakala kong puno ng kasiyahan ay naging bangungot bigla. Sa aking panaginip ay lumutang ang babaeng kamukhang kamukha ni Amanda na alam kong siyang totoong mukha ko. Hindi kita kailanman mamahalin, isa kang walang kwenta at desperadang babae. Bulyaw ng isang lalaki at napakalino ng kanyang imahe. Siya si Zeus. Mahal na mahal kita, kaya ako nagawa lahat ng ito. Hindi mo ba ako magagawang mahalin pabalik? Ginawa ko naman ang lahat. Nagbago ako para sa iyo. Humahagulhol na sambit ng babaeng si Amelia habang nakaluhod na nagmamakaawa. Ngunit itinulak ito ni Zeus at sinampal. Itaga mo dyan sa utak mo. Kailanman ay hindi. Nakakasuka ka. Nakakadiri. Anito pa sa nanlilisik na mga mata bago iniwan ng humahagulhol na si Amelia. Bigla na lamang ako nagising sa bangungot na yon. Habang hawak-hawak ang aking sumasakit na dibdib. Tahimik na nagpataka ng aking mga luha habang nakatingin sa magama kong payapang natutulog. Dahan-dahan akong bumangon para sana kumuha at uminom ng tubig. Ngunit bigla ko natigilan nang muling rumihistro sa utak ko ang samot-saring pangyayari. Kagaya pa rin ito ng dati, ngunit ngayon napakalino na ng imahe sa aking isipan. Ang babaeng umiiyak ay walang iba kung hindi ako habang lumuluhod at nagmamakaawa sa lalaking mahal na mahal ko. Si Zeus. At sa isang iglap lang, hindi ko inaasahan. Unti-unti ang panunumbalik ng aking mapait na alaala sa nakaraan. All I remembered was him, hurting every inch of me. Shit, ang lalaking tinuturing kong bayani ay siya palang may kagagawan ng mga pasakad ko noon. Nakuyom ko ang kamao habang mapukol na nakatitig kay Zeus. Samot-saring emosyon ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung makakaya ko pa maging masaya sa piling niya. Matapos maalala ang napakasakit na sinapit ko sa kamay niya. Kaya ba niya ginagawa lahat ng pagpapakabayani para makabawi sa akin? Sa babaeng walang ibang ginawa ko hindi mahalin siya, pero pasakit lang ang ginanti niya. Pasakit hindi lang sa salita kundi maging sa pananakit sa pisikal at sa pangmamaliit sa buo kong pagkatao. Shit! Gulong-gulong isipan ko. Nagmamadali ako nagbihis ng walang anumang ingay. I don't know kung saan ako dadaling ng aking mga paa. But I just want to live and think. Gusto ko mapag-isa at malayang makapag-isip. Nasa mabuting kamay si Dustin kaya alam ko magiging maayos ang anak ko kahit panandalian akong mawawala. Muling bumuhos sa mga luha ko habang kinukuha ang susi ng sasakyan nakapatong sa bedside table.
Mapait ako na pangiti na matingnan si Dustin. Babalikan kita anak. Ani ko lang sa isip. Sana makatulong sa akin ang pag-alis kong ito. I hope it will heal me. It will heal all my heartaches from the past. Ano kayang gagawin ni Zeus kapag nalaman niya umalis si Amelia? Mahanap na kaya ni Amelia ang kasiyahan sa piling ng asawa ngayon ay mahal na mahal siya? Yan ang ating aalamin sa huling kabanata ng ating kwento.